Hello everyone. Purihin ang Panginoon sa araw na ito. Tayo na muli ay mag-aaral ng kanyang mga salita. Kamusta po kayong lahat? Atin na pong pag-aaralan ang In Heavenly Places, July 20. Entitled, A Message to Parents. So, ano nga ba itong mensahe para sa mga magulang? Sa Deuteronomy 6 verse 6 to 7, And these words which I command thee this day shall be in thine heart, and thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. So isa po itong mensahe ng Panginoon para sa mga magulang na turuan ang kanilang mga anak sa salita ng Diyos. Kung sila ay tatayo, magsasalita, o saan man sila magpunta sa kanilang pagtulog, ay itatak sa kaisipan ng kanilang mga anak ang katotohanan at sino ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Dahil sa panahon natin ngayon ay maraming hindi nakakakilala personally sa Panginoon. Parents should be united in their faith, that they may be united in their efforts to bring their children up in the belief of the truth. So ang mga magulang kinakailangan makipagkaisa sa kanilang mga pananampalataya, sa kanilang paggawa, upang ang kanilang mga anak ay maniwala sa katotohanan. Kinakailangan din na ang kanilang paggawa ay naayon sa kanilang salita o sa salita ng Panginoon, kung ano ang nasusulat upang maging epektibo ang mensahe ng katotohanan. Upon the mother, in a special sense, rests the work of molding the minds of the young children. So, sa kamay ng magulang, sa kamay ng mother, ay ito yung pinaka-special na dapat nating malaman dahil sila po ang nag-work paano sila ihubog ang kanilang pag-iisip, pag-iisip ng kanilang mga anak. Business matters often keep the father much from home and prevent him from taking an equal share in the training of the children, but whenever he can, he should unite with the mother in this work. Let parents work unitedly, instilling into their children's heart the principles of righteousness. So, sa bawat negosyo na kanilang ginagampanan ay mapanatili nawa ng mga magulang ang kanilang mga tahanan na mapangalagaan na sa tama at maiwasan ang mga hindi maganda upang, prevention is better than cure. Kinakailangan na iwasan talaga kung alam natin na ito'y hindi mabuti, ay wag na po natin gawin. Kung paano nila hinuhubog, paano nila tinitraining ang kanilang mga anak, ano man ang kanilang ginagawa, kinakailangan sila makipagkaisa sa gawain ng langit. Kung paano tumutulong ang Panginoon, kung paano tinitraining ang mga kabataan. Nawa ang mga magulang ay gumawa ng may pagkakaisa upang ang kanilang mga anak o ang puso ng kanilang mga anak ay mapanatili ang prinsipyo ng katotohanan. But there are few couples who are completely united when the marriage ceremony is performed. The form of words spoken over the two who take the marriage vow does not make them a unit. In their future life is to be the blending of the two in wedlock. It may be made a really happy union if each will give to the other true heart affection. Ngunit marami ngayong mga magkasintahan ay talagang sila ay naki-unite. Alright. So, may kakaunting mga kasintahan, couples, ay sila naki-unite sa pag-aasawa ceremony. Pagkikipag-asawa sa pamamagitan lamang ng salita. At kinakailangan na sumabak sila sa pagpapakasal. Dahil marami ngayon na nagsasama na hindi kasal. Kaya kinakailangan na maging aware po tayo dito. Upang mapangalagaan ang kanilang future life, kinakailangan sila makipagkaisa sa maikasal ang dalawa upang maging katugma ito sa langit. Upang magkaroon sila ng kagalakan, kasiyahan na pagsasama dito sa mundo. At ang kanilang mga puso ay tumubo ang tunay na pag-ibig. There has been too little definite work done in preparing our children for the test that all must meet in their contact with the world and its influences. So,
Marami ngayong mga gumagawa ng mga gawain, ngunit sa kanila lamang yung sarili. At kinakailangan nating maihanda ang ating mga sarili kung sasabak na tayo sa ganitong pakikisama. Kung paano nating maihanda ang ating mga kabataan para subukin ang kanilang mga karakter. Kung meron ba tayong dakilang impluensya sa mundo. Paano natin ito gagawin o gagampanin? They have not been helped as they should to form characters strong enough to resist temptation and stand firm for the principles of right. In the terrible issues before all who remain faithful to the commandments of God and the testimony of Jesus Christ. So, kinakailangan na ang mga magulang ay magtulungan paano sila maka-build o maka-form sa mga karakter ng mga kabataan. Kasi nga, hindi lang karakter ng mga kabataan, kundi mismo ang kanilang mga karakter. Dahil nare-reflect po sa mga kabataan ang pinapakita ng mga magulang. Kung paano nila paglabanin ang mga tukso ng kaaway at tumayo ng may katapatan at may katibayan sa prinsipyo ng tama at katotohanan. Ito po yung isang terrible issues na dapat nating malaman. Kinakailangan tayong maging tapat na sumunod sa kalooban ng Panginoon at sa testimony ni Jesus upang mapanatili tayong malinis ang ating talaan sa langit. Makinig po tayo sa dapat natin, sa mga katotohanan upang hindi po tayo mapanghinaan, hindi po tayo mawalan ng pananampalataya. Parents need to understand the temptations that the youth must daily meet, that they may teach them how to overcome them. There are influences in the school and in the world that parents need to guard against. God wants us to turn our eyes from the vanities and pleasures and ambitions of the world and set them on the glorious and immortal reward of those who run with patience the race set before them in the gospel. So, mga magulang, kinakailangan nilang maintindihan, malaman na mayroong mga tukso talaga sa bawat kabataan, araw-araw na kanilang masasalamuha at paano ito nila mapapanagumpayan. May mga impluensya sa paaralan, sa mundo, mga magulang, kinakailangan nilang bantayan, gwardyahan ang kaisipan ng kanilang mga anak. Ngunit, tandaan natin na gusto ng Diyos na ating tuunan ng pansin ang katotohanan at ang ating mga mata sa pananampalataya ay nakatuon sa Kanya upang ang mga vanities, pleasures, ambitions sa mundo, alam natin na itong lahat ay walang kabuluhan, ay atin pong iset ang ating pag-iisip sa kaluwalhatian ng Panginoon. Paano tayo makakapanagumpay at paano natin aangkinin ang makalangit na mga bagay. He wants us to educate our children to avoid the influence that would draw them away from Christ. So, gusto ng Panginoon na maedukar tayo, ang ating mga kabataan, na iwasan ng mga impluensya na nagpapalayo sa atin kay Kristo. The Lord is soon coming, and we must prepare for this solemn event. So, ngayon naghahanda lamang tayo. Ano yung dapat nating gawin? Ano yung dapat nating saliksikin sa ating mga puso't isipan? Ano ang dapat nating ihanda sa pagdating ng Panginoon? Dahil ang ating Panginoon ay handang-handa na nga na bumalik. Na dumating dito sa mundo. Tayo lamang ang hinihintay kung kailan tayo kumilos, kailan tayo makakahanda, paano o kailan marereflect sa buhay natin ang karakter ng ating Panginoon. Magsumikap po tayo dahil ang Panginoon ay talagang darating at hindi siya magtatagal. At kinakailangan ang paghahanda ngayon ay ma-settle natin, matupad natin. Paano natin ito maaangkin? Let your daily life in the home reveal the living principles of the Word of God. Heavenly agencies will cooperate with you as you seek to reach the standard of perfection and as you seek to teach your children how to conform their lives to the principles of righteousness. Christ and heavenly agencies are waiting to quicken your spiritual sensibilities, to renew your activities, and to teach you of the deep things of God. So, nawa ang ating pang-araw-araw na buhay ay ma-reveal po sa ating tahanan, sa ating buhay, ang tunay, ang kaluwalhatian, ang prinsipyo ng katotohanan ng salita ng Diyos upang ang makalangit na ahensya ay talagang tutulong sa atin at kinakailangan din nating cooperate at hanapin at angkinin ang standard ng perfection ng Panginoon. Kapag hinahanap natin ito ng buong puso, kinakailangan din nating turuan ang ating mga kabataan kung paano nila ito maisabuhay na may kabanalan.
si Kristo ay talagang naghihintay lamang paano tayo makipag-cooperate sa Kanya dahil ready siya na ipagkaloob sa atin ang lahat ng bagay, thousand of ways. Wala pong imposible sa Panginoon kapag aangkinin natin ang Kanyang pangako, susundin natin ang Kanyang kalooban, at mawala yung paningin natin sa ating mga sarili. Si Kristo lamang ang ating kailangan, siya lamang ang ating susundin dahil siya ang ating dakilang halimbawa na dapat nating gayahin upang ang Kanyang katotohanan ng Kanyang kabanalan ay ma-reflect sa ating buhay, upang makita nga sa ating buhay ang pagbabago at paano natin ito maituturo sa ating mga kabataan at paano natin malalaman ang pinakamalalim na bagay ng Diyos. So, nawa pang mga kapatid ay atin pong maunawaan ang mensahe natin sa umagang ito, na tunay na nga ang mensahe ng Panginoon sa mga magulang ay kinakailangang turuan ng kanilang mga anak. Hindi lang sa mga magulang kundi sa mga kabataan at lalong-lalo na sa mga nagpaplanong magpamilya. Kinakailangan nating pag-isipang mabuti ano ang dapat nating gagawin. Ito ba'y nagbibigay kaluwalhatian sa Panginoon? So, habang mga dalagat binata pa tayo mga kapatid, kinakailangan nating mapabanal ang ating mga puso upang kung tayo ay sasabak o tayo ay sasabak sa ganitong pagsasama, ay malalaman natin ano ang kalooban ng Panginoon at paano natin mapapangalagaan ang pamilya dito sa lupa upang ito'y maging kasang-ayon at magiging kaaya-aya sa pamilya sa langit. Wala mang perpekto, ngunit walang imposible sa Panginoon. Gusto ng Panginoon na maanggit natin ang perfect standard ng langit. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig at purihin ang Panginoon.